Hey guys, and welcome to CBAS Tutorial Channel. So kung first time po ninyo na mag-visit ang aming channel or mapanood ang aming video tutorial na ito, you may subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our video tutorials. So ang pag-aaralan natin ngayon is all about Chapter 2 of College Algebra, which is numbers. Okay, so syempre, tuloy na kagad tayo sa discussion. So numbers. So the basic idea for number is that it is something to count with. Yun yung pinaka-basic concept na pwede nating masabi about numbers. So it is used, of course, to count, to measure, to calculate, to analyze, etc. Actually, sa count, ito yung pinaka-basic, di ba? Pero bukod para sa pag-count, ginagamit ito para magsukat, di ba? Mag-calculate or mag-compute, and of course, to analyze something. Kasi, sa engineering course, hindi lang enough na alam mo ang paggamit ng math. Dapat alam mo rin na mag-analyze ng mga bagay-bagay. Actually, since ang girlfriend ko is under sa business and accountancy, nalaman ko na sa CBE pala talaga, hindi masyadong memorization doon. Okay? Hindi memorization, kundi more on analysis talaga. Kaya mahirap ang CBA na, or what I mean is business and accountancy course, kasi talagang puro analysis lang siya, hindi lang siya all about rules and application on math. Okay, so diyan natin ginagamit yung numbers. So dito, pag-aaralan natin yung different types of numbers. So first is yung counting numbers, or yung tinatawag rin natin as natural number. So para di kayo nalilito, counting number used to count physical object in the real world. Okay? For example, 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. Okay? So, from the word itself, natural, ibig sabihin natural na sa atin ito na ginagamit natin para pambilang ng mga physical objects. Okay? For example, nagbibilang ka ng lapis. Okay? So, ibig sabihin, isa, dalawa, or tatlong lapis, nabibilang mo yan. Okay? So, we don't actually consider zero sa counting numbers kasi wala ka namang, o hindi mo naman mabibilang ang isang bagay na wala. Okay? Pero, pwede mo siyang ma-describe, pero hindi mo siya mabibilang, kaya hindi siya sinasama sa natural numbers or sa counting numbers. Pero sa mga ibang reference, parang meron sila doon na sinasabi na under daw ang zero sa counting numbers, pero hindi siya under doon. Ngayon, meron tayong mga dilema, di ba? Nung unang panahon, nagkakaroon tayo ng dilema dyan. Paano natin mapag-differentiate ang 4 sa 40 or 40, di ba? Or sa 3 sa 300 or sa 300. So since nagkakaroon tayo ng dilema doon, nagkaroon tayo ng panibagong term or type of numbers, okay, under sa mathematics, which is yung tinatawag natin as whole numbers. So we can define whole numbers as the set of all natural numbers or the counting numbers plus, okay, ang ibig kasi sabihin kasi ng end is plus, okay, plus yung 0. Okay? So nakasunod ba tayo? Diba? So ibig sabihin, hindi pala natin matawag na counting numbers lang ang 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. So matawag natin na whole numbers to kapag sinama na natin yung 40. So aabot na tayo sa 10, 20, 30, or 105. Okay? Kasi noon, ang ginagawa, for example, ang ginagawa kasi noon, since hindi nga nila ma-distinguish yung parang empty space, 102. Ayan, ang ginagawa dyan is 1 then space 2. Okay, so hindi pa siya whole numbers. Pero ngayon, kapag sinama natin yung 0 sa set of natural numbers, ang tawag na dun ay whole numbers. Okay, so take note natin ang natural numbers or counting numbers ay ito, yung mga yan. So 1, 2, 3, 4, 5. So, ano napansin nyo dyan? Mga positive numbers yung mga yan. Okay? So, ibig sabihin, under sa whole numbers, mga positive natural numbers lang yan. Okay? Or sa mga positive counting numbers lang, then plus 0. Ngayon,
ano ang ibig sabihin ng negative numbers. Of course, alam na natin yan, di ba? Pero ano nga ba talagang pagkakaintindi natin sa negative numbers? Negative numbers, these are numbers lower than 0. So, saan natin siya nagagamit? Nag-i-exist nga ba talaga ang negative numbers? Yes. Okay, kaya sabi niya rito, once na nag-lower than 0 yung ating number, tinatawagan natin yun as negative number. So, pinaka-best example is sa temperature. Right? Di ba natin tinatawag na negative degrees? Okay? Or negative degrees Celsius. Okay? So, doon natin nagagamit yung negative numbers. Pero syempre, sa mga distances, sa mga distances, dimensions, or measurement, walang negative. Okay? Kasi kapag nagsusukat ka, paano mo susukatin ang negative? Di ba parang another dimension na yun? Okay? For example, ruler. Nasusukatin yung ruler. Then negative daw yung yung sukat ng ruler. So, sabihin, kasi di ba kung ang sukat ng masabi natin na ito, ang sukat nito is 1. Ayan, 1 centimeter. Then palit ng palit hanggang hanggang mag-0. Then saan aabot yung negative? Okay? Ganito ba yung negative? Hindi, di ba? So, parang another dimension na to yung negative measurement. So, hindi na rin alam. Okay? Kasi syempre, sa math and engineering, more on lang talaga tayo mga rules, okay, na alam natin hanggang sa abot lang na makakaya ng tao, di ba? Hanggang dun lamang. So, we don't know kung talagang merong negative measurement. Pero, syempre, so, rules natin sa mathematics, walang negative measurements. Okay? Anyway, saan pa natin pwedeng magamit ang negative numbers? Kasi, syempre, hindi sila nag-i-exist Pero, syempre, sa temperature, nag-i-exist yan. Pero, saang bagay pa siya nag-i-exist? Kasi, kala natin, hindi siya nag-i-exist. Okay? For example, nangutang tayo. Ayan, utang. Kuwari, wala kang pera. Tapos, nangutang ka nang sabihin natin, 1K. Kaya sa kaibigan mo. Diba? So, wala kang pera, 0. Tapos bigla, nangutang ka. Ibig sabihin, meron kang, negative 1,000. Kasi, hindi naman siya sa'yo. Diba? Kung sa'yo yan, masabi mo na, meron kong 1,000 pesos. Pero since hindi siya sa'yo, under siya sa utang, we can consider it as negative. Okay? So, negative yan. O, diba? Pati yung mga utang yan sa mga marites chat joke. Okay? Anyway, ngayon, napag-usapan natin yung negative numbers and alam natin na nag-i-exist siya. Hindi nga lang sa lahat ng bagay, pero sa mga ibang bagay, nag-i-exist ang negative numbers. Ngayon, kapag pinagsama-sama natin ang counting numbers or natural numbers, then yung 0 plus yung mga negative numbers, ang tawag na po dyan is integers. Ayan. Integers na po ang tawag dyan. So, integers are the collection of whole numbers. Okay? And the negative numbers. Okay. Dapat nasusundan nyo na to Take note ulit. Ano nga ulit ang whole numbers? Ang whole numbers natin is yung pinatawag natin na counting numbers. Okay? Numbers plus 0. Okay? Then, kapag dinagdagan na natin siya ng negative numbers, ang tawag na rin ay integers. So, dito, madidistinguish na natin ang difference ng positive integers, itong mga to, and then, negative integers, saka yung 0. Kaya, alam natin yung ating tinatawag na Cartesian plane na founded by René Descartes. Okay? Yung Cartesian plane na yan. For example, this is X, this is y-axis. So, dito yung ating origin, 0. Okay, 0, 0 sa x and y. Then, dito, positive yan, yung x, di ba? Mga positive integers. Then, papunta sa left, ito yung mga negative x. Then, pag sa y naman, yung nasa taas, that is the positive y. And then, sa baba, ito yung mga negative. Okay? So, similar to the whole numbers, integers also does not include the fractional part. Thus, we can say, integers are numbers that can be positive, negative, or 0, but cannot be fraction. Kaya nga whole numbers whole lang sila, hindi siya pwedeng kalahatiin. Okay? Pero ngayon, since alam rin natin na ang mga numbers is nahati or meron tayong mga bagay-bagay na pwedeng hatiin, for example, meron tayong pizza, di ba? Example sa chapter 1.
Natin pinsa din gusto natin hati-hatiin yun at ibigay sa mga kaibigan natin or sa pamilya. So, anong tawag doon? Ang tawag po ron ay fractions. So, hindi po siya integers, kundi fractions. So, fractions are defined as the parts of a whole. Diba? It is also defined as the portion or section of any quantity. Whole numbers can be expressed as a fraction. Okay? So, pwede natin mahati yung mga whole numbers natin. Pati yung negative numbers natin. So, lahat ng integers, pwede natin siyang ma-express into fraction. For example, whole number na 1. Gusto natin makuha yung kalahati niya. That is 1/2. Okay? 1/3, 1/5. Okay? Or 2/3. Okay? Yan yung mga fractions. So, ngayon, alam na natin na ang integers ay hindi fraction. Pero, syempre, yung integers is pwede natin ma-express as fraction, di ba? Ibig sabihin, kapag pinagsama na natin lahat ng integers and fractions, ang tawag na ron ay rational number. Ayan. So, nakakasunod ba? So, from counting numbers, then nag-add tayo ng 0, ang tawag natin doon ay whole numbers. Dahil sa whole numbers, dinagdag natin yung sets ng negative numbers, ang tawag na sa kanila ay integers. Then, yung mga integers natin na kinukuha natin yung part sa kanila or portion, ang tawag doon ay fraction. And then, pag nagsama-sama natin ng integers and fraction, ang tawag sa kanila ay rational number. So, a type of real number which is in the form of P over Q, where Q is not equal to 0. Okay? Alam natin na ang P is the numerator and Q is the denominator. So, hindi kasi kayang i-interpret, kahit na-calculator, di ba? Hindi kayang i-interpret yung over 0. It's infinite na yun. Okay? So, any fraction with non-zero denominators is a rational number. We can say that rational numbers are integers and fractions. Actually, natutuwa ako nung binasa ko to kasi nung high school parang hindi ko naintindihan types of numbers na to. Pero ngayong inaral ko ulit siya, ang dali lang pala niyang aralin, di ba? So anyway, move on pa tayo. Ayan. So ngayon, di ba alam na natin na yung integers, rational numbers, alam na natin yung mga yan. Paano kung, for example, square? So, rectangle na lang, rectangle na drawing natin. And then, sabihin natin, this is 4 and 3. Madali lang sukatin to mga to, di ba? E, paano kapag sinukat natin to? Yung distance to. Okay? So, paano natin masukat? Kilala natin to sa, sa geometry as the Pythagorean theorem. Okay, so this is the hypotenuse of a right triangle. So, para makuha to, this is C is equivalent to A squared plus B squared. Ayan. So, Pythagorean theorem. And then, ang makukuha natin dito is square root of, or yung C natin is equivalent to square root of 3 squared plus 5 squared. Actually, ito, perfect to eh. Whole number ang makukuha natin dito eh. Or positive integer, 5. Diba? Pero, kung sakali mang hindi, paano kung nakuha natin is square root of 10? Anong tawag dito? Yan. So, ang tawag dyan is yung irrational numbers. So, numbers that cannot be represented as a simple fraction. Hindi kasi talaga siya fraction. So, it cannot be expressed in the form of a ratio or P over Q, kagaya ng rational number, where P and Q are integers, where Q is not equivalent to 0. It is a contradiction of rational number. Yan. Contradiction siya ng rational number. Kaya nga tinawag siya as irrational numbers. Best example is pi. Okay, best example natin is yung pi, yung 3 point something 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 na napakahaba. Okay? So, ngayon, kapag pinagsama-sama natin ang rational numbers and irrational numbers, ang tawag na sa kanila ngayon ay real numbers. Kasi mamaya, ang tawag nyo sa natural numbers ay real numbers, hindi pa. Ang natural numbers, yun lang yung basic number na ginagamit natin to count physical objects in the real world. Pero hindi sila tinatawag na real numbers. Ang real numbers is the collection of rational and irrational numbers. Okay? Next is, kunwari, di ba, alam natin sa irrational is may square root tayo na ginagamit, di ba? Paano kung nag-come up tayo sa negative 1? Anong sagot dyan? Di ba? Negative 1.
Hindi natin alam. Okay? Mahirap siyang intindihin. Actually ako hindi ko siya itong inaaral tayo, okay? Pero, itong negative 1 na to, ini-express natin siya as I. Yan, I. Or yung tinatawag natin na imaginary numbers. So, imaginary numbers, alam naman natin, are numbers that are not real. Ayan. Okay, so, ngayon, ginagamit natin yung term na real and imaginary numbers para ma-distinguish natin yung dalawa. Okay? So, alam natin ang real numbers is the combination of all rational numbers and irrational numbers. And then yung imaginary numbers ay yung mga numbers na hindi totoo. Okay? Numbers that are not real. So, ngayon, pag pinagsama natin ang real numbers and imaginary numbers, doon na tayo magkakaroon ng isa pang tinatawag na type of number, which is yung complex numbers. So, these are the combination of real and imaginary numbers. So, for example, 2i plus 3x plus 2. Ayan. Ay, hindi. Dapat wala munang x kasi ano yan, variable eh. Ayan. So, 2i plus 3 na lang. So, tawag na dyan is complex numbers. Kaya nga, from the word itself, complex. Okay? Medyo mahirap-hirap na siya kasi combination na siya ng mga real numbers natin saka ng imaginary numbers. Okay? Diba? So, napakadali lang palang intindihin ng types of numbers. Kasi, nung una, yes, ano bang importance ng chapter na to? Dito natin matutukoy yung mga different types of numbers na hindi lang basta-basta alam natin na ang 1 is positive. Okay? Ang negative 1 is under sa negative numbers. Then, malaman natin kung rational ba siya, natural numbers ba siya, fractions ba siya, integers, okay, irrational number or real number or imaginary number. So, ito yung kahalagahan ng ating chapter 2. Okay, so, for the summary, ayan, lagyan natin sa table itong mga type of numbers na to. So, number 1 is yung counting numbers natin. So, it's either mathematical description na lamang to, okay, or pwedeng words. So, description natin, mathematics dito sa counting numbers. So, 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. And review natin, ang counting numbers natin is ginagamit natin to count real objects, okay, in the real world. Okay? Full numbers is kasama na yung 0. Yan. So, 1, 2, 101. Yan yung mga real numbers natin. 10, and so on and so forth under sa whole numbers. Integers is what? 0, negative 1, 1, 2, negative 2, 3, negative 3. Okay? And then, sa rational number, kasama na dyan yung fraction. So, 1 half, then 1, negative 1, negative 1 half, okay, negative 5. And of course, 0. Then, irrational number natin is yung mga naka-decimal form na. Okay, so 0.31456. Ayan. Or square root of, sabihin 3, square root of 10. Okay. Real numbers, kasama na natin itong mga to. Yung fraction, mga negative and positive integers. Okay, 0. And then, yung mga irrational numbers. And then, square root of 3, square root of 10. Yan. Or, sumunod sa ta, yes, yung mga irrational numbers ito. Then, imaginary numbers is yan, yung I. Okay? Or square root of negative 1. Then, yung complex number is yung real numbers natin. Okay, yan. Mga real numbers. Then, plus yung imaginary numbers natin. Yan, yung 3i plus, hindi, sorry. Yes, combination nga. Pala. Okay. So, 3i plus 3. Ayan. So, yan yung summary ng ating, actually, hindi natin consider to eh. Yan, hindi natin na siya consider. Kasi kapag complex number, ganyan na siya. Ayan. Ganyan ang complex number. Talagang combination siya ng, ng real numbers and imaginary numbers. Ayan. So, ito na po yung ating chapter 2 for college algebra and we hope na marami po kayong natutunan sa
pag-discuss namin sa Chapter 1 and Chapter 2 ng ating College Algebra. So don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our video tutorials. Okay? And syempre, sana natuwa kayo and tuloy-tuloy lamang kayo sa panonood ng aming mga video tutorials kasi tuloy-tuloy lamang ang discussion namin dito and magbibigay kami ng maraming examples sa College Algebra. Okay? So thank you for watching. Bye!